Welcome po sa live streaming ng Bacoor City Transformation Office Faith Community in God's Word and Prayer. Sa magandang umaga po. So, samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. So, kalimutan po, ano po ba ang hinahanda natin pagka may event po, kagaya ng piyesta, anniversary, wedding, at birthday yan. Di po ba kalimitan po hinahanda po natin o ay lechon? Kasi yun po ang pinaka-special para sa mga event na atin po sinabi just a while ago. So nakikita po natin, ano bang ginagawa natin? Ang kinukuha natin, 1 years old na edad, at inahanda natin na dapat yung mga herbs, pati yung mga leeks, para pag siya po hindi lechon, ay maging masarap po ang kanyang panlasa. So, ang title po ng aking pag-aaral po ngayon ay Preparation for Special Meal. Samahan niyo po ako sa aking key verse sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Sa talatang ito, the Lord spoke to Moses and Aaron in Egypt. This month is be the first month of the year for you. Give this instruction to the whole community of Israel. On the 10th day of this month, each man must choose either a lamb or a young goat for his house to hold. If his family is too small to eat a whole animal, he and his next door neighbor may share an animal in proportion to the number of people and the amount of that each person can eat. You may choose either a sheep or a goat, but it must be 1 year old male without any defects. Then on the evening of the 14th day of the month, the whole community of Israel will kill the animals. The people are to take some of blood and put it on a doorpost and above the door of the houses in which the animals are to be eaten. That night, the meat is to be roasted and eaten with bitter herbs and with bread made without yeast. Do not eat any of it raw or boiled, but eat it with roasted whole, including the head, legs, and the internal organs. You must not leave any of it until morning. If any is left over, it must be burned. You are to eat it quickly, for you are to be dressed for travel, with your sandals on your feet and your walking stick in your hand. It is the Passover festival to honor me, the Lord. On that night, I will go through the land of Egypt, killing every firstborn male, both human and animals, and punishing all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood on the doorpost will be signed to mark the houses in which you live. When I see the blood, I will pass over you, and will not harm you when I punish the Egyptians. You must celebrate this day as a religious festival to remind you of what I, the Lord, have done. Celebrate it for the time to come. So, ito po yung tungkol po sa Passover. Number 1 po, ito po yung the mark of the new beginning. So, nakita po natin, Moses was 80 years old when the call to deliver Israel directly from God. So, siya directly to yung Panginoon, doon po sa burning bush. But Moses was no longer self-confident as of his younger years. Dahil edad na siya, medyo mahina na po siya. Dahil halos for 8 years old siya nang siya tawagin ng ating Panginoon. He was reluctant to go. Umiiwas siya dahil at marami siya excuses na sinasabi sa ating Panginoon. Na sinasabi niya, hindi siya magaling magsalita, utal-utal siya, mahina ang kanyang loob, wala sa kakayahan. But God assured him of divine aid, armed him with powers, kapangyarihan upang gumawa ng kababalaghan, miracles, signs, and wonders, at siya ay yumao kasama niya ang kanyang kapatid na si Aaron. So alam ng Panginoon, kahit tayo rin, sa pagitan ng sariling kalakasan at kakayahan, ay hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. But He give us power, kapangyarihan ng Holy Spirit upang to be victorious in all of our trials.
in all in our life. Tingnan nyo kung paano mo nakikita si Moses sa burning bush sa panahon po ngayon. Ano ba tayo sa panahon ito? Ano ba yung burning bush natin? Paano tayo may pag-usap sa Panginoon? Di po ba tayo may siyang pinapagawa sa atin? Kundi hear and obey po ang ginagawa natin. Sumunod sa anumang pinag-uutos niya. Kaya ganun po pinagawa kay Moses. At sabi po sa verse 2, this month is to be the first month of the year for you. So itong month po, ito the first month of the po sa Hebrew ay Abib, means swelling. Ito yung sinasabi to produce the first barley fruit. Ito po yung sa panahon po natin, ito po yung first month nila. Ito po katumbas ng mula March 16 hanggang April 15. So, ito rin po tinatawag na Nisan. Nisan began to be called after the captivity in Babylon. Doon na nagsimula, dati po Abib, ngayon po Nisan na ang tawag sa ilang buwan na to. So, certain holidays, nakita na po natin, ay tinatag ng ating Panginoon. Siya mismo nagtatag, gumawa nito. Ito tinawag niyang Passover, unleavened bread of first fruit, noong 1491 before Christ. Ito designed to celebrate po to Israel from deliverance from Egypt and to remind the people of what God has done. Yun ito niyan sa atin kung ano po ang ginawa ng Panginoon kabutihan sa ating buhay. Kung ano man ang mga hipsyo sa inyong buhay, yung mga kasalanan, pagkakamali, mga bisyo, iba pa. Ito ay tinubos na ng ating Panginoon. Tayo pinalaya ng Panginoon pamamagitan ng kanyang dugo sa krus to mark the new beginning. If you are not living for Christ, kung hindi ka namumuhay kay Kristo, kapatid, you are wasting your time. Yung araw mo, ang buhay mo. Sabi nga sa John 3:16, we begin again through a new birth. Huwag mo tayong press start. Begin our day, the year, our lives with God. Number 2, faith in the blood of Jesus. So deliverance from death depended on the blood of the Lamb. Depende po sa dugo ng kordero ng Diyos. So ang sasabing the Lamb, walang iba po kundi po ang ating Panginoon Yesu Kristo. So sabi nga dito, may instruction. Ano po ba ang instruction? Sabi po dito, instruction, the choice of the Lamb. Sabi po sa verse 3, give me this instruction to the whole community of Israel. On the 10th day of this month, each man must choose either a lamb or a young goat of his household. So for 10 days of the month, pipili sila ng isang kordero, edad 1 taon po, at ito po ay nila ay papatayin. Edad 1 taon po, ang kanilang kinukuha po, at sabi sa verse 5, dapat po perfect without any blemishes. Walang kapintasan o pinsala. So, si Kristo po is the perfect one. Si Kristo po, ang sinasabi, walang kapansanan, walang pinsala, holy, banal, at malinis, at walang kasalanan. So, the Christ the Lamb, sabi ko sa John 1:29, who takes away the sins of the world. Christ is the Lamb from heaven. Siya nang galing sa langit. Walang iba kundi si Yesu Kristo po lamang. Kaya sabi po sa verse 6, sabi po rito, the whole assembly shall kill the lamb on the 14th day. Sa ikalabang 4 po ng gabi. Ang araw po yaon, one lamb kada pamilya in God's sight. Dapat sa harapan ng Panginoon kung paano po nila piniprepare at pinapatay ito pong kordero. Sa verse 7 po, sabi po rito, the blood to be sprinkled in the doorpost. Sa doorpost po at sa mga above the doors of the houses in which the animals are to be eaten. Sabi po, i-sprinkle sa outpost yung sa doorpost po at sa upper post po ng pintuan ng kada ng Israelites po. So yung upper post po, yung po ay para sa Panginoon. At yung dalawang post po, ito po ay para sa
human. So ito po speaks of cross. Ang cross po ng ating Panginoon. Sabi ito, pupunasan ito ng with hyssop. Ito po aromatically used for, ito gagat ng mga Hebrew for purification. Speak of simple faith. Kaya sabi ito, by the blood of Jesus, hindi ka nagkasakit kaya nga ng COVID-19. Dahil nag-pass over siya sa iyo, kaya nga kung paano nag-pass over sa ila ang Panginoon, kaya hindi po namatay ang mga firstborn na Israel, pati ang kailang mga firstborn na hayop. Hindi po, yun lamang po mga Ehipsyo. Kaya nga sabi po sa Exodus 12:13, when I see the blood, I will pass over you. Nasabi nga sa dugo ni Kristo, naligtas tayo. The blood of Lamb, ang dugo ng kordero, ay naging ating safety, naging ating kaligtasan. Our security in times of common calamity, and becomes the wall of our protection, ang dugo po ng ating Panginoon. Number 3, sabi po sa verse 8 to 11, samahan niyo po ako. So, the meat of the lamb, sabi dito, was, ang alam po natin, ang karne po ay nagbibigay po ng strength, ng kalakasan para sa atin po. So, the pandemic time, especially po ngayon, alam natin ay stressful po ang buhay natin. Stressful po ang naranasan natin ngayon, this time of pandemic. Marami tayong mga difficulties and hardship na inaharap. Ganoon din po sila, nung gabi na yon, kailangan po nila kumain ang karne ng kordero dahil kaya ng kalakasan, dahil sa aalis ka na bukasan upang ma-deliver na, mailabas ng Ehipsyo. So, we need strength for our daily lives. Sila rin kailangan strength sa ilang journey. So, we, the lamb by taking God's word. So, dapat dala natin ang God's word. Itong sinasabi, we feed natin. Sabi sa verse 8, that night, that meat is to be roasted. Sabi, that night to be roasted. Sabi, dapat ang kordero ay roasted with fire. Sabi ganon. Ang fire po speaks of judgment. Nung gabing yun po, lahat ng mga Ehipsyo ay natulan ng Panginoon. Lahat ng kanilang firstborn, pati mga hayop, lahat ng kanilang mga anak, lahat po nangamatay na. Kaya nga, ang ating judgment po ay tinaglay ni Kristo bilang ating kordero doon sa cross ng Kalbaryo. At sabi pa rito, they were to eat unleavened bread. Sabi ganon. Wala pong libadura. Libadura po, sa Bible po, speaks of evil. Kaya iwasan po natin na gumawa ng lahat ng masasama. Ito speaks po to ng sinless and purity of our Savior Lord Jesus Christ. Ang libadura po. Sabi nga, it was to be eaten with bitter herbs. Dapat may mapait na gulay. Remind us of suffering of Jesus Christ para po sa ating mga kasalanan. Ang bitter herbs po. At ang sabi po sa verse 9, samahan niyo po sa verse 9, do not eat any of it raw or boiled, but eat it roasted whole. Sabi pong ganon. Eat not of it raw or boiled on all with water. Dapat po hindi daw hilaw o nilaga. Dapat po litsunin. Litsunin kasamang ulo, pata, laman loob. Lahat po, kailangan po litsunin. Hindi po susunugin. Pag susunugin po kasi mapait po yan. Hindi po nila makakain. So, kailangan daw po litsunin para malasahan natin, mas favoring natin yung lasa. Ika nga. Ito po speaks of God's wrath. Alam niyo po. Kaya po sinusunog. Kasi galit ang Panginoon. Sabi nga sa verse 10, let nothing remain. Sabi po dito, let nothing remain. Dapat wala matitira. Speak of finished sacrifice. Ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po, tetelestai. Paano na ang COVID-19? Dahil yung mga vaccination na sinasabi niya ay wala pong kasiguraduhan ng at wala din kagalingan. Pero kay Kristo po, may kasiguraduhan. May kagalingan, may kalakasan, at may kapayapaan. So, how to feed on the lamb?
Paano daw pa kumain itong mga, sabi po dito sa verse 11, how do you eat the lamb? Sabi to, you are to eat it quickly. Sabi, dapat to mabilisan. Wala siyang ititira. Kung may matira man dito, susunugin nila. Eh, alam nila, kinabukasan, sira na po itong kaldero na ito, itong kaya niluto. Sabi niya dito, with their loins girded, dapat nakabigkis. Speak of, ready to serve ka na, ready to go. Kasi nakabigkis. Laging handa. Kung saan ka dalhin ng Panginoon, kung nasaan ka man ngayon, dapat laging handa ka sa lahat ng oras. Sabi dito, with shoes on their feet, nakasandals. Sabi, no delays. Pag tinawag ng Panginoon, mahayo ka. Handa kang humayo, paglay ang pagalingan at kalakasan na pinagkaloob ng ating Panginoon. Sabi po, with staff in hands. With staff in hands. May tangan na tungkod. Sabi, you will be strangers on your way. Tayo po, strangers, kaya sa tayo pumunta sa barangay, sa Bacoor Government Center, sa kapulisan. Marami po. Sabi nga, you'll be strangers on your way. Strangers po tayo para maghayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, there are lands to conquer. There are marketplace to conquer. Departments to conquer natin. And people to reach. Yung mga may kabigatan, may kapighatian, mga walang kapayapaan, walang pag-asa, may mga sakit at karamdaman. Kailangan po nila ng tulong po natin. Kailangan po nila ng counseling. Kailangan po nila ng panalangin. Ngayon, tanong ko sa inyo, are you feeding on the lamb? If not, kung di ka nag-feed ng ating lamb, manghina ka kapatid. Start feeding of Jesus by savoring and taking the God's word. Layuan natin ang lahat ng mga alibing sin. Habang nabubuhay ka pa, you must continue feeding upon Christ. At magkaroon ka ng agalakan sa Kanya. Gladness po pa sa Kanya. At nagpasalamat ka sa lahat ng malaking bagay na nagawa niya sa iyo, nagawa niya sa atin lahat. He has done for us, for forgiveness of our sin, for our justification, for overcoming our daily lives. Jesus Christ wants eat with your special meal. Jesus brings everything, all the medicine, all the garments, and gold. Jesus is all in it. To God be all the glory. Samahan niyo po ako sa aking panalangin po. Dear Heavenly Father, we truly give you thanks to the Lord Jesus Christ for dying on the cross for us. Please forgive us for all our sin and our iniquities, and please give us an opportunity to live a new life. Please deliver us from our afflictions from COVID-19. Give us a new life to renew our strength. Give us a fresh start, feeding on Jesus by savoring and taking God's word. Thank you for the forgiveness of our sins, for our justification, for overcoming our daily lives. Lord Jesus, according to your words, in our prayer, we pray all COVID patients, including all frontliners, the PUIs and the PUMs, will walk in divine healing right now.
in Jesus' name. At maproteksyonan po yung mga taong walang sakit at karamdaman. Lord, kami dinudulog sa iyo ang mga frontliners, mga medical personnel, military personnel, mga contact tracers, mga barangay tanods. Nasa po ingatan sila, Panginoon, at proteksyonan ang kailangang kalusugan. At naway wag mahawa po sa COVID-19. Ninadalangin namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas na biyayaan niyo po kami ng kapayapaan, katiwasayan, kagalingan at proteksyon. Natas namin sa inyo ang aming Presidente Duterte na bigyan ng wisdom and knowledge sa pamumuno ng aming bansa. Even ang aming gobyerno. Lord, abot kaya aming tinataas sa inyo na maging mabuti at matuwid na pamumuno ng aming mga mayor, ang aming local government units, NGOs, Philippine National Police, mga barangay captains. Lord, kalmahin niyo po ang takot at sindak ng aming mga kababayan. Fill us with your hope, joy, peace, to all we all continue to trust in you. Lifting niyo po ang pandemic ito to pave the way for the repentance, spiritual renewal, revival, restoration, and great harvest. Bless our Mayor Lani Mercado. Bless the city of Bacoor. Bless our Bacoor government centers, including the department heads, OICs, operations and staff. Bless them, Panginoon. And we pray for the breakthrough and healing, signs and wonders, miracles in every houses, every family, every churches, every schools, every government offices, sports, media, our government, especially the churches, including all of us. Lord, Son, you be all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ito yung lingkod, si Pastor Herald po. Muli po bukas, tayo po hindi makita-kita. Same time, same day. Salamat po.